What happens here in the Strait of Hormuz could shake markets, rattle economies, and potentially determine how long this war goes on. Everyone will be affected by this war one way or another. In the markets, oil prices are the thing that it's concerned about. The White House now trying to limit the impact of the war on energy prices, which are going up. Sa loob ng maraming taon, may isang bahagi ng dagat na palaging nababanggit tuwing tumitindi ang tensyon sa Middle East. Isang ruta na dinaraanan ng malaking bahagi ng supply ng langis sa mundo. Isang lugar na kapag nagkaroon ng problema, agad itong nararamdaman sa presyo ng enerhiya at sa ekonomiya ng maraming bansa. Matagal itong nanatiling banta. Isang hakbang na madalas binabanggit pero bihirang gawin. Pero nang dumating ang araw na sinubukan itong ipatupad, mabilis na nagbago ang sitwasyon. Sa loob lamang ng ilang oras, nasangkot ang mga barko, mga base militar at ang isa sa pinakamahalagang ruta ng langis sa buong mundo. At ang nangyari pagkatapos nito ay nagbago sa balanse ng sitwasyon sa dagat. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Tingnan mo ang mga larawang kumalat online. Makakapal na usok ang umaakyat mula sa ilang barkong pandigma ng Iran. Madilim ang langit sa paligid at malinaw na may matinding labanan na nangyari roon. Ayon kay Donald Trump, isa sa malinaw na layunin ng operasyon ng Estados Unidos ay pahinain ang kakayahan ng Iran sa dagat. Sa loob ng maraming taon, naglaan ng Tehran ng bilyong dolyar para palakasin ang navy nito. May mga plano, may mga armas, at may kumpiyansa silang kaya nilang kontrolin ng Strait of Hormuz kung kakailanganin. Ngunit noong February 28, 2026, mabilis na nagbago ang lahat. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga paghahandang iyon ay tila naglaho. Bago pa nito, tinamaan na ang matataas na opisyal ng rehimen sa naunang mga operasyon. May mga ulat na ilang matataas na opisyal at dose-dosenang senior commander ang nasawi. Nasira ang air defenses at sumabog ang ilang missile depots sa iba't ibang lugar. Sa puntong yon, isang malaking hakbang ang ginawa ng Iran. Sa tanghali ng February 28, 2026, naglabas ng mensahe sa open radio frequency ang Iranian Revolutionary Guard Navy. Ayon sa broadcast, walang barko ang papayagang dumaan sa Strait of Hormuz hanggang sa susunod na abiso. Ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakamahalagang ruta ng langis sa mundo. Kapag isinara ito, direktang maaapektuhan ang global oil supply at ekonomiya ng maraming bansa. Ang kalkulasyon ng Tehran ay malinaw na kung masisira ang daloy ng langis at tataas ang presyo, mapipilit ang Estados Unidos at Israel na makipag-usap at bawasan ang tensyon. Kung susuriin, may punto ang plano. Ngunit may isang bagay na hindi nila lubos na naisama sa equation. Matagal nang naghahanda ang US Navy para sa ganitong senaryo. Noong March 1, 2026, nag-post si Donald Trump sa Truth Social. Ayon kay Donald Trump, I have been informed that we have destroyed and sunk 9 Iranian Navy ships, some of which were relatively large and significant. We are pursuing the rest. They will soon be floating at the bottom of the sea too. In a separate attack, we largely leveled the naval headquarters. Other than that, Iran's Navy is doing quite well. Ang pahayag na ito ay sinundan ng mga ulat mula sa US Central Command. Ayon sa opisyal na impormasyon, tinamaan ng isang Jamaran-class destroyer ng Iranian Navy at ito ay lumubog sa Gulf of Oman. Ang Jamaran ay itinuturing na isa sa pinaka-advanced na warship na gawa mismo ng Iran. May bigat itong humigit kumulang 1,500 tons at nagsilbing flagship ng kanilang Navy. Sa loob ng maikling panahon, malinaw na nagbago ang balanse sa dagat. Ang hakbang ng Iran na isara ang Strait of Hormuz ay naging simula ng mas malawak na sagupaan. Sa halip na magbigay ng leverage, nagresulta ito sa mabilis at malakas na military response. Ang mga eksenang ito ng nasusunog na barko at makapal na usok ay hindi lang simpleng larawan ng labanan. Ipinapakita nito kung gaano kabilis magbago ang sitwasyon kapag ang isang hakbang ay sinalubong ng mas malakas na panig. Sa loob lamang ng ilang araw, umabot sa bagong antas ang tensyon sa lugar. At ang epekto nito ay naramdaman hindi lang sa Middle East, kundi pati sa pandaigdigang ekonomiya at politika. Ngayon ang Jamaran ay nakahimlay na sa ilalim ng Gulf of Oman. Ang planong gamitin ng Iran ang Strait of Hormuz bilang pang-pressure sa mundo ay bumagsak sa mismong araw na sinubukan nila itong ipatupad. Mas lalo pang naging magulo ang sitwasyon nang may ulat na isang barko ng Iranian Revolutionary Guard Navy ang tinamaan ng sarili nilang puwersa sa Persian Gulf. Nagkaroon ng insidente
kung saan tinamaan ng sarili nilang puwersa ang isa sa kanilang mga barko. Ibig sabihin, sariling fleet nila ang nadamay. Hindi ito simpleng pagkakamali. Kapag ganito ang nangyari sa gitna ng operasyon, malinaw na may seryosong problema sa pamumuno at koordinasyon. Sa mga naunang ulat, higit sa 40 senior commanders ang nasawi sa isang operasyon na isinagawa sa Baterabari compound noong Sabado ng umaga. Kabilang sa mga pangalang nabanggit sa iba't ibang source, sina Muhammad Pakpur, Aziz Nasir Zadeh at Abdul Rahim Mousavi. Sila ang itinuturing na bahagi ng core leadership ng Iranian Armed Forces. Sa ganitong setup, lahat ng tactical decision kabilang ang sa Navy ay dumadaan sa pinakamataas na antas ng pamumuno. Kapag bigla itong nawala, madaling magkaroon ng kalituhan. Sa dagat, ang maling signal o kulang na utos ay maaring magresulta sa maling target. Kapag ang isang puwersa ay nagpapaputok sa sarili nitong barko, malinaw na nawawala ang maayos na kontrol, hindi lang sa open sea natapos ang sagupaan. Ayon kay Donald Trump, we have largely destroyed the Navy headquarters. Ipinapahiwatig nito na hindi lang mga barko ang tinarget, kundi pati mga pasilidad ng militar sa dagat at mga daungan. May mga ulat na kabilang sa mga tinamaan ng ilang military ports sa Persian Gulf Coast, gaya ng Bandar Abbas, Chabahar at Bushehr. Habang nangyayari ito, agad na naramdaman ang epekto sa global shipping. May mga Chinese vessels na huminto, may mga Japanese tanker na umatras, ilang Greek fleets ang nagbago ng ruta. Lumabas ang mga larawan ng oil tankers mula Saudi Arabia, Iraq at United Arab Emirates na nakatigil sa dagat habang hinihintay ang malinaw na sitwasyon. Ang Strait of Hormuz ay may lapad na humigit kumulang 33 kilometers sa pinakamakitid na bahagi nito. Tinatayang around 20% ng global oil supply at roughly 20 to 25% ng global LNG trade ang dumadaan dito. Malaking bahagi ng export ng Saudi Arabia, Kuwait, Iraq at Iran ay nakaasa sa rutang ito. Kapag biglang nabawasan ang ganitong kalaking supply, maaring magdulot ito ng matinding epekto sa supply ng enerhiya sa buong mundo. Kahit ilang araw lang na pagkaantala, ramdam ito mula sa gasolinahan hanggang sa airline at mula sa pabrika hanggang sa transportasyon ng mga produkto. Para sa Europa, mas delikado ang ganitong senaryo. Matapos mabawasan ang Russian pipeline gas, mas naging mahalaga ang LNG mula sa Gulf countries. Kung tuluyang magsara ang Strait of Hormuz, direktang tatamaan ang energy security ng Europa. Nang ilabas ng Iran ng banta na isasara ang Hormuz, agad na umandar ang matagal nang nakahandang response ng Estados Unidos. Ang prinsipyo ng tinatawag na Strait Assurance Protocol ay simple, sirain ang pinanggagalingan ng banta. Hindi lang ang barkong nasa dagat, kundi pati ang port na pinanggagalingan nito. Hindi lang ang missile na inilunsad, kundi pati ang pasilidad na gumagawa at nag-iimbak nito. Sa loob ng maikling panahon, ang pagtatangkang gamitin ng Strait of Hormuz bilang bargaining chip ay nauwi sa mas malawak na military at economic shock. Ang epekto nito ay hindi lang lokal. Ramdam ito sa buong mundo, mula sa presyo ng langis hanggang sa takbo ng global trade. Hindi lang isang commander ang nawala, ang mismong sistema ng pamumuno ang nasira. Ang Bandar Abbas ang pangunahing base ng Iranian Navy. Dito rin nagko-coordinate ang Revolutionary Guard Navy para sa mga operasyon nila sa Strait of Hormuz. Pero ayon sa satellite images, malaki ang pinsala sa mga pasilidad ng port. May mga bahagi ng base na halos hindi na magamit. Ang maliliit pero mabilis na bangkang pandigma ng Iran na may dalang mga missile at nakasentro sa plano nilang isara ang strait ay tinamaan habang nasa daungan pa lamang. Bago pa sila makalabas sa dagat, bago pa makapuesto, bago pa makalapit sa kahit isang tanker ng langis. Ang plano nilang sabayang pag-atake gamit ang daan-daang maliliit na bangka laban sa mas malalaking barko ay hindi na naipatupad. Tinamaan sila sa mismong pinanggalingan. Ganito rin ang nangyari sa plano ng Iran na gumamit ng mga mina sa dagat. Matagal na silang naghahanda para sa posibilidad na lagyan ng mina ang Strait of Hormuz. May mga lumang mina mula pa noong panahon ng Soviet at gawa ng China, pati mas modernong uri na tumutugon sa metal ng barko. Ngunit kung ang mga barko at bangkang maglalagay ng mina ay hindi na makalabas ng daungan, mananatili lamang nakaimbak ang mga ito sa mga bodega. Sa madaling salita, ang planong kontrolin ng strait ay nabigo bago pa ito magsimula. Ang buong Hormuz strategy ng Iran ay nakatayo sa tatlong pangunahing haligi. Una, ang pisikal na pagsasara ng strait gamit ang fast attack boats, mine laying at coastal defense missiles.
May mga C-802 coastal missile na gawa ng China na inilagay nila sa ilang isla sa Gulf. Ikalawa, ang pagtaas ng presyo ng langis para takutin ang mga kaalyado ng US sa Gulf gaya ng Saudi Arabia, United Arab Emirates at Kuwait. Kapag tumaas ang presyo ng langis, tataas ang pressure sa Washington at sa mga kaalyado nito. Ikatlo, nagbigay sila ng direktang babala sa mga bansa sa Gulf. Alisin ang mga base ng US o tuloy ang pag-atake. Idineklara pa nilang ilegal ang paglalayag ng mga barkong pandigma ng Amerika sa Persian Gulf. Ngunit sa loob lamang ng ilang oras, bumagsak ang tatlong haliging ito. Ang unang haligi ay agad bumigay ng sabay-sabay na tinamaan mula sa himpapawid at dagat ang maliliit at mabilis na bangka ng Iran at ang mga missile launcher malapit sa dagat. Ayon sa mga ulat, sumali ang mga eroplano mula sa 4 na US aircraft carrier sa rehiyon, kasama ang mga Tomahawk missile na inilunsad mula sa mga submarine. Isa-isang tinamaan ang mga base at pasilidad. 9 na barko ang lumubog. Ang naval headquarters ay halos nabura. Ang kakayahang magsara ng strait ay literal na tinanggal. Ang ikalawang haligi ay naapektuhan ng mas lumawak ang tensyon dahil sa sabayang pag-atake ng Iran sa ilang bansa sa lugar. Sa halip na matakot at umatras, mas lalo lamang naging solid ang koordinasyon ng mga bansang apektado. Sa kabuuan, hindi nagtagumpay ang plano na gawing pangunahing sandata ang Strait of Hormuz. Hindi dahil mahina ang intensyon, kundi dahil mabilis at malakas ang sagot laban dito. Sa halip na matakot ang mga bansa sa Gulf, kabaliktaran ang nangyari. Israel, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain at Kuwait ay biglang nagkaroon ng mas malinaw na pagkakaisa. Parang biglang nabuo ang isang grupo ng mga bansa na dati ay hindi naman magkakasama. Nang tamaan ang airport at ilang pasilidad sa Dubai, nagbago ang tono ng United Arab Emirates. Ang matagal nitong policy na balansehin ang relasyon sa Iran ay tila isinantabi. Ayon sa mga ulat, nangako ang Saudi Arabia na gagamitin nito ang lahat ng kakayahan laban sa anumang banta mula sa Tehran. Sa halip na maghiwa-hiwalay ang mga bansa, mas lalo silang nagsama. Ang ikatlong bahagi ng plano ng Iran ay ang pagpilit sa mga Gulf states na paalisin ng Estados Unidos sa kanilang mga military base. Ngunit walang bansang sumunod. Sa halip, pinabagsak nila ang 49 na drone at ballistic missile na patungo sa kanilang teritoryo at malinaw na tumulong sila sa panig ng Estados Unidos at Israel. Ang babala ng Iran ay hindi nagdulot ng pag-atras kundi ng mas matibay na paninindigan laban dito. Para maintindihan kung gaano kalaki ang puwersa ng Estados Unidos sa dagat, tingnan ang mga barko nito sa lugar. May 4 na aircraft carrier na aktibo, USS Gerald R. Ford, USS Abraham Lincoln, USS Dwight D. Eisenhower at USS Harry S. Truman. Ang ganitong puwersa ay kayang tumbasan o lampasan ng militar ng isang bansang hindi naman kalakihan. Ang kabuuang bigat ng mga barko ng Iran ay tinatayang nasa mga 70,000 tonelada. Samantalang ang isang Gerald R. Ford na aircraft carrier lamang ay may higit sa 100,000 tonelada na bigat. Sa kasalukuyan, may ulat na 9 na barko ng Iran ang pinalubog ng militar ng Estados Unidos sa operasyon laban sa Iranian Navy. Ang ilan sa natitirang barko ay sira, nasa daungan pa, o hindi malinaw kung sino na ang may kontrol matapos ang mga insidente. Dahil dito may mga nagsasabi na halos wala ng aktibong pandagat ang Iran na makakapagsagawa ng misyon. Sa ganitong sitwasyon, umaasa na lamang ang Tehran sa drones at ballistic missiles. Ngunit may mga ulat na pati mga missile depot mula Zanjan hanggang Kermanshah ay tinamaan sa magkakasunod na operasyon. Sa usapin ng global economy, malaki ang epekto ng tensyon sa Strait of Hormuz. Karaniwan ang mga oil tanker company ay naghihintay muna ng 24 to 48 hours matapos humupa ang labanan, para matiyak na wala ng banta mula sa drone o maliliit na bangkang may pampasabog. Ibig sabihin, kahit ideklarang bukas ang strait, hindi agad babalik sa normal ang daloy ng mga barko. Maaaring tumagal ito ng ilang araw o linggo bago tuluyang bumalik sa normal ang sitwasyon. May mga analyst na nagsasabi na kung hindi masisiguro ang ligtas na pagdaan bago magsimula ang linggo, maaaring magkaroon ng malaking paggalaw sa global markets. Posibleng umakyat ang presyo ng langis sa $110 hanggang $120 per barrel. Direktang maapektuhan ang energy supply ng Europa, lalo na't malaking bahagi ng LNG nito ay galing sa Gulf.
Pero ipinakita ng mabilis at malakas na sagot ng Estados Unidos ang paglubog ng 9 na barko at pag-atake sa mga base at pasilidad na wala na sa Iran ang kontrol sa strait. Sa puntong ito, malinaw na nagbago ang sitwasyon sa dagat. Halos nawala na ang kakayahan ng Iran na isara ang Strait of Hormuz kasabay ng pagkasira ng kanilang mga barko. Ang natitira na lang na banta ay mga mina sa dagat at maliliit na drone. Sa lugar na iyon, aktibo na ang mga unit ng US Navy na nagtatanggal ng mga mina sa dagat. Ang 5th Fleet sa Bahrain ay may mga espesyal na grupo para sa ganitong sitwasyon. Hindi ito matatapos sa loob lang ng ilang hours. Posibleng umabot ng ilang araw ang paglilinis ng mga mina at pag-ayos ng ruta. Pero malinaw sa mga ulat na wala ng sapat na lakas ang Iran para maglunsad muli ng malaking operasyon sa dagat. Sa usapin kung sino ang panandaliang nakinabang at sino ang natalo, iba-iba ang pananaw. Sa maikling panahon, maaaring nakinabang ang Russia. Kapag tumataas ang presyo ng langis, mas lumuluwag ang pressure sa budget ng Moscow. Kapag lumalawak ang tensyon sa Middle East, maaaring mabawasan ang atensyon at resources ng US sa Ukraine. Sa ganitong setup, ang instability ay may short-term advantage para sa Kremlin. Ngunit ang pag-iwan sa isang kaalyado na tulad ng Iran sa ganitong kalagayan ay nagpapakita rin ng limitasyon ng impluwensya ng Moscow. Ang China naman ay maingat ang kilos. Inaasahang magbibigay ito ng economic support sa Iran, ngunit iwas sa direktang military involvement. Ayon kay Wang Yi, the US-Israel attack is unacceptable and an open slaughter of a sovereign leader. Gayunpaman, nakaasa rin ng China sa Strait of Hormuz para sa bahagi ng energy supply nito. Kaya hindi nito kayang baliwalain ang stability sa rutang iyon. Para sa Iran, malinaw na malaki ang pinsala, malubhang tinamaan ang kanilang Navy. May mga ulat din na naapektuhan ang kanilang Air Force sa mga unang oras pa lang ng labanan. Nagkaroon ng kalituhan sa pamumuno matapos mawala ang ilang matataas na opisyal. Ang plano ng Iran na gamitin ang Strait of Hormuz para mag-pressure sa ibang bansa ay hindi nagdala ng pag-uusap o kapayapaan. Sa halip, mas dumami ang puwersa ng Estados Unidos sa dagat para tiyakin na bukas pa rin ang ruta. Hindi natakot ang mga bansa sa Gulf. Mas naging malinaw na ayaw nila sa mga banta ng Iran. Sa loob ng maraming dekada, paulit-ulit na sinasabi ng Iran na isasara nila ang strait at maaapektuhan ang ekonomiya ng buong mundo. Malakas ang banta habang hindi pa ito ginagawa. Pero nang subukan nila itong isagawa at agad itong napigilan, nagbago ang tingin ng marami. Nang ipatupad ang hakbang, nakita ng mundo ang tunay na kakayahan sa likod ng mga salita. Sa loob lang ng ilang oras, nasira ang mga puwersang inaasahang magsasara ng strait. May mga ulat pa ng sariling puwersa na tinamaan sa gitna ng operasyon na nagpapakita ng kalituhan sa kanilang hanay. Ang pahayag ni Donald Trump na, "Other than that, Iran's Navy is doing quite well," ay parang biro. Pero sa konteksto ng operasyon, malinaw ang mensahe. Sa dagat, ang kontrol ay nakadepende sa kakayahan at koordinasyon. Sa pagkakataong ito, mabilis ang naging sagot at agad nagbago ang sitwasyon sa dagat. Sa huli, ang huling strategic card ng Iran sa Strait of Hormuz ay hindi nagdala ng leverage kundi ng mas matinding pressure. Ang natira ay isang navy na may limitadong galaw, mga mina na kailangang linisin, at isang rehiyon na patuloy na nag-a-adjust sa bagong realidad sa dagat. Habang lumalabas ang mga bagong ulat mula sa iba't ibang bansa, unti-unting lumilinaw kung gaano kalaki ang epekto ng nangyari sa Strait of Hormuz. Hindi lang ito usapin ng labanan sa dagat. Isa rin itong pangyayari na kayang baguhin ang galaw ng kalakalan, enerhiya at seguridad sa maraming bahagi ng mundo. Sa unang mga oras matapos ang sagupaan, agad na naglabas ng mga advisory ang ilang international shipping companies. Pinayuhan ang mga kapitan ng barko na maghintay muna bago dumaan sa lugar. Ang pangunahing layunin ay siguraduhin na wala ng panganib mula sa mga natitirang drone, mina sa dagat o posibleng panibagong pag-atake. Dahil dito may ilang tanker na pansamantalang huminto sa labas ng strait. May iba namang nagdesisyong baguhin ang ruta at maghintay sa mas ligtas na bahagi ng dagat. Kahit ilang oras lamang ang pagkaantala, sapat na iyon para magdulot ng pag-aalala sa mga merkado. Ang mga energy traders sa Europe at Asia ay nagsimulang bantayan ang sitwasyon ng mas mabuti. Kapag may senyales na maaaring maantala ang supply ng langis o liquefied natural gas, mabilis itong nakikita sa presyo sa merkado. Sa ganitong uri ng krisis, minsan ay hindi lang ang aktuwal na kakulangan ng supply ang nagdudulot ng pagtaas ng presyo. Kahit ang posibilidad pa lamang ng problema ay sapat na para magdulot ng malaking galaw sa merkado. Sa kabilang banda,
naging malinaw din kung gaano kahalaga ang presensya ng mga naval forces sa lugar. Ilang bansa ang may mga barko na matagal nang nagbabantay sa mga rutang dinaraanan ng langis sa Gulf. Sa panahon ng tensyon, ang kanilang pangunahing gawain ay tiyakin na mananatiling bukas ang mga daanan sa dagat para sa mga barkong pangkalakalan. Para sa mga bansang umaasa sa imported na enerhiya, mahalaga ang katatagan ng rutang ito. Kapag may banta sa pagdaan ng mga tanker, agad itong nagiging usapin ng pambansang seguridad. Ito ang dahilan kung bakit mabilis ang naging reaksyon ng ilang bansa matapos kumalat ang balita tungkol sa mga pag-atake sa dagat. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa mga insidente, may mga analis na nagsasabing ang nangyari ay maaaring maging babala para sa mga susunod na buwan. Ipinakita nito kung gaano kabilis maaring lumaki ang isang krisis kapag nagkakasabay ang military action, tensyon sa politika, at mahahalagang ruta ng kalakalan. Sa kasaysayan, maraming beses nang naging sentro ng tensyon ang Strait of Hormuz. Ngunit sa bawat bagong insidente, mas nagiging malinaw kung gaano kalaki ang papel nito sa modernong ekonomiya. Isang makitid na daanan lamang ito sa mapa, pero ang epekto nito ay umaabot sa halos bawat bahagi ng mundo. Para sa mga ordinaryong tao, maaaring hindi agad makita ang direktang koneksyon. Ngunit kapag tumaas ang presyo ng gasolina, kapag nagmahal ang transportasyon ng produkto, o kapag nagkaroon ng pagkaantala sa supply chain, doon nagsisimulang maramdaman ang epekto ng mga pangyayaring nagaganap sa malalayong lugar tulad ng Persian Gulf. Sa mga darating na araw, maraming bansa ang patuloy na magbabantay sa sitwasyon. Ang mga diplomat, militar at economic analysts ay sabay-sabay na sinusuri kung ano ang maaring mangyari kung muling tumaas ang tensyon sa lugar. Sa ngayon, nananatiling bukas ang rutang dinaraanan ng mga tanker. Ngunit ang mga pangyayari sa mga nakaraang araw ay nagsilbing paalala kung gaano kabilis magbago ang balanse sa dagat. Isang desisyon lamang, isang operasyon lamang, at ang epekto nito ay maaaring maramdaman sa buong mundo. Sa huli, ipinapakita ng sitwasyong ito na ang mga krisis sa dagat ay hindi lamang laban ng mga barko at misail. Ito rin ay laban ng impluensya, seguridad ng enerhiya, at katatagan ng pandaigdigang kalakalan. Habang patuloy na minomonitor ng mga bansa ang galaw sa Strait of Hormuz, malinaw ang isang bagay. Anumang mangyari sa maliit na rutang ito sa dagat ay may kakayahang makaapekto sa milyon-milyong tao sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mga kalsada ng Tehran, may mga mamamayan na nakatayo sa bubong ng mga gusali at tahimik na pinapanood ang nangyayari. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Maraming analis ang nagsasabi na ang susunod na 24 hours ay magiging napakahalaga para sa kaligtasan ng kasalukuyang pamumuno. Kapag ngayong gabi ay bumuhos ang malaking bilang ng tao sa lansangan at wala silang makitang matinding pagtutol mula sa Revolutionary Guards, posibleng magsimula ang sunod-sunod na pagkawala ng kontrol. Kapag bumigay ang isang bahagi, maaring sumunod ang iba, parang domino na natutumba isa-isa. Ang tinatawag na Iron Fist ng rehimen, si Mousavi, ay wala na. Ang leader na si Kamina ay wala na rin. Kung ganoon, sino na ang hahawak sa mga lansangan? Sino ang mag-uutos? At sino ang susundin? Tinangka ng Iran na ilagay sa alanganin ng global economy sa pamamagitan ng paggalaw sa Strait of Hormuz. Ang naging sagot naman ng Estados Unidos ay ang pag-neutralize sa kakayahan ng Iranian Navy. Sa mabilis na pangyayari, nagbago ang balanse ng kapangyarihan sa dagat at sa loob ng bansa. Sa pananaw ng ilan, ito ang naging kapalit ng paggamit ng matinding pressure tactic. Nang gamitin ng huling baraha, nakita ng mundo kung gaano ito kabigat o kagaan sa aktual na sitwasyon. Ang nangyayari ngayon ay hindi lang simpleng balita tungkol sa labanan. Isa itong yugto kung saan ang isang pamahalaan ay nahaharap sa matinding pagsubok, hindi lang mula sa labas kundi pati mula sa loob. Sa mga susunod na oras, malalaman kung mananatili ang kontrol ng kasalukuyang pamahalaan o kung magsisimula ang isang bagong kabanata sa kasaysayan ng Iran.